sa bawat at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Police Lieutenant Precious Lee. At Patrolman Adrian Dayao, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Mahigit 1 milyong pisong marijuana ang binunot sa Bukidnon. Tagalinang arestado. Hostage taking sa Davao City, nauwi sa engkwentro. At rank 1 most wanted person ng Bicol na may kasong statutory rape, timbog sa Catanduanes. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Ano ba yan? Timbog ang 2 tulak ng ilegal na droga sa isinagawang buy-bust operation ng PNP sa Santa Cruz, Laguna. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya ng PNP upang masugpo ang problema sa ilegal na droga sa ating bansa. Nakatutok dyan si Patroluman Angelica Ricaten. Na naaresto na ng sa taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Govin Melway Unos, Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, ang mga sospek na sina alias Third at Dags, parehong residente ng Santa Cruz, Laguna. Naaresto ang mga sospek bandang alas 12:15 ng madaling araw sa nasabing barangay ng mga operatiba ng Santa Cruz Municipal Police Station. Nakumpiska mula sa mga ito ang 9 na pirasong heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng higit kumulang 22 gramo at nagkakahalaga ng 149,600. Isang unit ng kalibre 38 revolver na may kasamang 5 pirasong bala, isang unit ng motorsiklo, isang sling bag at mga perang ginamit bilang budel money. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Santa Cruz PNP ang mga nahuling sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang operasyon na ito kontra iligal na droga ng kapulisan ng Laguna ay mahalaga sa pagtataguyod ng isang ligtas at payapang lipunan. Sa patuloy na pagtataguyod ng batas, nagkakaroon ng mas matatag na hakbang tungo sa isang bansa na malaya sa banta ng iligal na droga at nagbibigay ng mas maliwanag na kinabukasan sa bawat mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, si Police Colonel Govin Melway Unos, ang Acting Provincial Director ng Lalawigan ng Laguna. Tayo po ay nagpalabas ng direktiba na mas pagtingin ng mga kapulisan natin dito sa Laguna ang kampanya laban sa illegal na droga. Ngunit
siguraduhin na mga operasyon ay alinsunod sa kung anuman ang naayon sa batas at sa PNP Police Operation Procedures. Tumugon naman ang ating mga kapulisan. Yung mga naaresto mga sospek ay sinampahan po natin ng kaukulang kaso sa paglabag ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasalukuyan din po silang nasa custodial facility ng mga operating units na humuli sa kanila. Ang inyong Laguna PNP ay sumusuporta sa programa ng ating mahal na Pangulo na Bagong Pilipinas. Kung kaya aasahan ninyo na hindi titigil ang ating mga kapulisan sa pagsasagawa ng anti-illegal drug operation sa ating lalawigan dahil alam namin na napakalaki ng epekto nito sa paglago ng mga negosyo o ng ekonomiya sa ating lalawigan. Ninanais din namin na ang mga mamamayan dito ay mayroon kapanatagan at masasabi nila na ang lalawigang Laguna ay matatag ang kapayapaan at mayroong kaayusan. Mula rito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Angelica Ritaten, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Teng. Dahil sa tuloy-tuloy na operasyon ng pulisya upang tugisin ang mga tiwali sa batas, arestado ngayon ang nakatalang Regional Most Wanted Person ng Bicol na may kasong statutory rape sa bayan ng Baras, Catanduanes. Police Staff Sergeant Tadeus Quintana sa report. Pinaigting na Regional Most Wanted Person ng Kabikulan sa kasong statutory rape nito lamang ika-1 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang matagumpay na pagkakaaresto ng naturang akusado ay isinagawa ng mga personahe ng San Miguel Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Lester V. Kililan, Chief of Police, katuwang ang Catanduanes Provincial Intelligence Unit, 1st Provincial Mobile Force Company, Criminal Investigation and Detection Group at Regional Intelligence Division ng Police Regional Office 5 bandang 1:30 ng hapon ng nasabing araw sa Barangay Tilod, Baras, Catanduanes. Kinilala ang nasabing akusado na si Mang John, 74 anyos na magsasaka, may asawa at residente ng San Miguel, Catanduanes. Ang naturang akusado ay may nakabinbin na kaso ng 127 counts of statutory rape at hiwalay na kaso ng 33 counts of rape na nilagdaan ng Acting Presiding Judge of RTC Branch 43 Vira, Catanduanes noong Agosto 28 taong kasalukuyan sa ilalim ng criminal case numbers 11210 hanggang 11369 na walang nirekomendang piyansa para sa lahat ng kaso. Samantala, ang nasabing akusado ay nasa kustodiya ngayon ng San Miguel Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon at dokumentasyon. Patuloy naman nananawagan ang San Miguel MPS sa komunidad na patuloy na makipagtulungan sa kapulisan upang mahuli ang mga taong lumabag sa batas. Kami po ay nanawagan sa komunidad na makipagtulungan sa kapulisan sa paghuli ng mga wanted persons. Ang Pulis San Miguel ay hindi titigil sa pagpuksa ng kriminalidad. Dahil ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa probinsya ng Catanduanes, ang Happy Island ng Kabikulan. Ako ang inyong PNN Correspondent, Police Staff Sergeant Quintana, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa Staff Sergeant Quintana. Walang takas ang isang lalaki na nakatalang rank 5 Most Wanted Person Station Level matapos mahuli sa bisa ng warrant of arrest sa isinagawang operasyon ng kapulisan sa Parañaque City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Meritoni Deba. Mga kapulisan ay huli ngayon ng rank 5 Most Wanted Person Station Level ng Parañaque City dahil sa kasong iligal na droga. Naaresto ang suspect na si alias Tonyo, 41 anyos, dahil sa bisa ng warrant of arrest na inihain ng Warrant and Subpoena Section kamakailan lang sa De Leon Street, Barangay Tambo, lungsod ng Parañaque. Ang nasabing arrest warrant ay inisyu ni Presiding Judge Maria Luwalhati Carandang Cruz ng Regional Trial Court Branch 259. At dahil sa paulit-ulit na pagkakasangkot sa iligal na droga ng akusado, ay hinatulan ito ng korte ng walang piyansang inirekomenda. Nahaharap sa kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Section 11, Article 2 ng RA 9165, si alias Tonyo na kasalukuyang nakapiit sa nasabing istasyon. Mula dito sa Parañaque City Police Station, ako ang inyong PNN Correspondent,
Patrolwoman Mary Tony Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tungay naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Senior citizen matapos itong mahulihan ng baril at shabu sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Cebu City. Ang pagkakaaresto sa nasabing sospek ay bahagi ng patuloy na pagpapaigting ng kampanya ng pambansang pulisya laban sa mga iligal na aktibidad para sa ligtas at maayos na komunidad. Patrolwoman Judith Nicanor sa balita. Calabar citizen na suspect matapos mahulihan ng baril at higit 40,000 na laga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Sitio Binaliw 1, Barangay Binaliw, Cebu City nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Major Alvino Bagnol Ingueto, Station Commander ng Police Station 8 Cebu City Police Office, ang senior citizen na suspect na si Alias Ale, 61 anyos, at residente ng nabanggit na lugar. Batay sa ulat ng pulisya, bandang alas 3:25 ng hapon, nang ikinasa ng kapulisan ang nasabing buy-bust operation na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect at pagkasabat ng 7 paketa ng hinihinalang shabu na may timbang na 6 na gramo at standard drug price na 40,800 pesos, buy-bust money at isang unit caliber .38 revolver na may 2 bala. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 8 Cebu City Police Office ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sama-sama po nating labanan ang salot na iligal na droga upang makamit ang isang ligtas at maunlad na komunidad. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ang kapulisan ng Cebu City ay puspusan ng pagpapaigting ng kanilang kampanya kontra iligal na droga at anumang uri ng kriminalidad dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Cebu City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Samantala, 2 street-level individual naman ang timbog sa isinagawang buy-bust operation ng Ormoc City PNP sa Barangay Linaw, Ormoc City. Narito ang balita ni Patrolwoman Camberley Flores. Malabo street-level individuals ay kinasang buy-bust operation ng mga operatiba sa Barangay Linaw, Ormoc City. Bandang alas 10:15 ng gabi ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Ormoc City Police Station 4 Station Drug Enforcement Team kasama ang Ormoc City Intelligence Team Regional Intelligence Unit 8 sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Na-recover sa mga suspect ang 9 na pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 5.84 gramo na nagkakahalaga ng 39,712 pesos at isang genuine 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pambansang pulisya sa kampanya laban sa ilegal na droga at iba pang uri ng krimen upang mapanatili ang maayos, ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa Patrolwoman Flores. Namahagi ng kapote sa mga estudyante ang mga kapulisan sa Iloilo na naglalayong makapagbigay ng proteksyon laban sa ulan at malamig na panahon upang sila'y makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral na komportable at ligtas. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Justin May Halyores. Naghandog ng kapote ang 603rd Company RMFB6 para sa mga mag-aaral ng Atimonan Elementary School sa Barangay Atimonan, Haniway, Iloilo nito lamang ika-2 ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa pangunguna ni Police Major Norbert A. Sipole, Company Commander ng 603rd Company RMFB6, katuwang ang 603rd Company Advisory Group,
Friends of the Sick Haniway at Decenal Construction Supply ay matagumpay na isinagawa ang pamamahagi ng kapote para sa mga mag-aaral mula sa kindergarten ng nasabing paaralan. Sa kabila ng hamon ng maulang panahon at matarik na bundok sa kanilang lugar, malugod na tinanggap ni Mrs. Mary Grace Baling, teacher in charge ng Atimonan Elementary School, ang 150 piraso ng kapote na malaking tulong sa kaligtasan at kaginhawaan ng mga bata tuwing tag-ulan. Ang makabuluhang aktibidad na ito ay patunay na ang pagkakaisa at pagtutulungan ng 603rd Company RMFB6 at iba't ibang sektor ng lipunan ay nagbubunga ng positibong pagbabago sa buhay ng mga kabataan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa Patrolwoman Halyores. Narito naman ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Nauwi sa isang enkwentro ang nangyaring pang-hostage ng isang lalaki na agad namang nirespondehan ng kapulisan ng Davao City. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Bernamay Lapus. Isang insidente in Davao City, bandang alas 12:30 ng tanghali, Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Satur, nasa hustong gulang na residente sa Block 14, Lot 23, Wellspring Village, Barangay Catalonan, Pequeño, Davao City. Ang mga biktima ay kinilalang sina alias Sabihon na kinakasama ng suspect at alias Ayan, 24 anyos na residente sa Barangay Pag-ibig, Pequeño, Davao City. Ayon sa ulat, nakatanggap ng tawag ang Davao City Police Office SWAT Team ukol sa insidente ng hostage-taking incident sa Barangay Catalonan, Pequeño, Davao City. Nang dumating ang mga responding pulis sa nasabing lugar, ay nanlaban ang suspect na naging sanhi upang gumanti ang mga pulis at nagpaputok. Dahil dito, parehong nagtamo ang nangsugat ang suspect at ang mga biktima na kaagad dinala sa pinakamalapit na ospital para sa agarang lunas. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang nasabing insidente upang matukoy ang buong detalye ng posibleng motibo ng suspect sa kanyang pag-atake. Nananawagan naman ang pulisya sa publiko na kaagad ipagbigay alam ang anumang kahina-hinalang aktibidad upang maiwasan ang mga insidenteng hinaharap. Mula dito sa Region 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Bernamay Lapus, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa Patrolwoman Lapus. Huli ang isang high-value individual na pinaniniwala ang cultivator ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana na natagpuan ng mga otoridad sa Valencia City, Bukidnon. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Riamil Sanchez. Sa pit og kini ang Tinatayang 1,800,000 pesos halaga ng marijuana ang binunot ng mga otoridad sa Barangay Ginuyuran, Valencia City, Bukidnon, nito lamang ika-4 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Toto, 40 anyos, at residente ng nasabing lugar at cultivator ng mga binunot na marijuana at tinaguriang high-value individual. Bandang alas 7 ng umaga nang isagawa ang pagbunot sa mga tanim ng marijuana ng high-value individual na suspect ng mga tauhan ng Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Bukidnon Provincial Intelligence Unit, Valencia City Police Station at PDEA Bukidnon. Sa operasyon ay nasamsam ang 69 na fully grown marijuana na may taas na 6 feet, 150 na piraso ng mga buto ng marijuana na may kabuang 15 kilos at may estimated market value na 1,800,000 pesos. Ang naibot. Wala siya. Ang Police Regional Office 10 ay naglalayong paigtingin pa ang kampanya laban kriminalidad, lalong-lalo na sa illegal na droga. Ito'y nagpapakita ng dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan sa paglaban sa illegal na droga. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Grupo sa trackers sa PDO og kini ang
Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Remy Sanchez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sanchez. Samantala, 3 individual naman ang timbok sa isinagawang buy-bust operation ng PNP sa South Cotabato. Narito ang report mula kay Patrolwoman Briley Jean Cabunila. Suspect sa ikinasang buy-bust operation ng Pulumulok PNP sa Purok Mabuhay, Barangay Magsaysay, Pulumulok, South Cotabato nito lamang Setyembre 3, 2024. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Peter L. Pinalgan Jr., Hepe ng Pulumulok Municipal Police Station, ang mga suspect na sina alias Isoy, 46 anyos, alias Bon, 33 anyos, at alias J, 36 anyos na residente ng nasabing lugar. Naaresto ang mga suspect bandang alas 7:50 ng gabi sa pinagsanib puwersa ng Pulumulok Municipal Police Station at Regional Intelligence Division 12. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 5 pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 1 gramo na nagkakahalaga ng 6,860 at isang 1,000 bill buy-bust money. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang Pulumulok PNP sa pagpapaigting ng kampanya kontra ilegal na droga alinsunod sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa General Santos City, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Briley Jean Cabunilas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa Patrolwoman Cabunilas. At para sa huling balita mula sa Bangsamoro, Himas Rehas naman ang isang wanted person matapos itong mahuli ng Basilan PNP sa bisa ng warrant of arrest sa Barangay Babag, Tabuan, Lasa, Basilan. Ang report mula kay Patrolwoman Judy Ann Alibo. Timbog ang sa kasong double murder sa isinagawang Basilan PNP Oplan Pagtugis at Oplan Paglalansag Omega sa Barangay Babag, Isla ng Bubuan, Tabuan, Lasa, Basilan noong 3 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel si Razid A. Umabong, Provincial Director ng Basilan, ang akusado na si alias Okok, 43 anyos na residente ng naturang lugar. Sa nasabing petsa, bandang alas 2 ng umaga, matagumpay na naaresto ang akusado ng mga tauhan ng RIAT CTU, Regional Drug Enforcement Unit, CIDG Basulta Provincial Forensic Unit, CIDG RSOT 9, 1404th Regional Mobile Force Battalion Basulta, Provincial Investigation Unit Basilan, Provincial Drug Enforcement Unit Basilan PPO at Tabuan Lasa MPS sa bisa ng warrant of arrest sa kasong double murder na inisyu ni Honorable Danilo M. Bukoy, Acting Presiding Judge, RTC 9 Judicial Region, Branch 2, Isabela City, Basilan, noong 4 ng Hunyo 2018. Dagdag pa ng PNP, ang akusado ay dating miyembro ng Abu Sayyaf Group, sangkot sa maraming insidente ng ambush at mga insidente ng pamamaril sa naturang lugar. Ang naarestong akusado ay dinala sa Basilan PPO para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang mga kapulisan ng Basilan ay hindi sasantuhin ang lumalabag sa batas at hindi mapapagod hulihin ang sinumang gumagawa ng kriminalidad para sa mas maayos at tahimik na komunidad. Mula rito sa reyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa Patrolwoman Alibo. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga ka-PNN, please support the Office of the Chief PNP Facebook page at ang FB pages ng PKG Tagapag-Ugnay Police News Network at Police News Network YouTube channel. I-follow, i-like, and subscribe upang maging updated kayo sa mga accomplishment ng pambansang pulisya. At sa ngalan ng 232,000 strong members ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis,
Police Lieutenant Precious Lee. At Patrolman Adrian Dayao maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.